morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. I really appreciate if you will subscribe. So keep on subscribing, keep on helping, and keep on sharing this channel. Officially, we are now 7,623 subscribers. Thank you so much. God bless you all. Ang pag-usapan po natin today ay yung kay Raffy Tulfo naman, or si Idol Raffy Tulfo. Si Idol Raffy Tulfo po ay isang YouTuber rin. Isa po siyang senator, number 2 po siya. Number 2 po siya last election 2022. Ang nag-number 1 po diyan ay si Senator Robin Hood Padilla. Okay, so si Raffy Tulfo po ay number 2, almost 23 million, 23 million votes, no, from the electorate. Okay, malaki po yun, ha? Ang ganda po na political base yung 23 million. Pero it doesn't mean na nag-number 1 ka, nag-number 2 ka, it doesn't mean na mananalo ka ang pagka-presidente. Okay, so ano po um, recently, number 1 na po siya sa pagka-presidente. Hindi ko nga po naisip din na 'pag na number 1 siya sa pagka-presidente, ibig pong sabihin niyan, sa surveys pa, ibig pong sabihin niyan, may panalo din po siya, 'no? Pero sa totoo lang po din, may talo din po siya. Dahil hindi nga pa parang kumikilos, 'no, si Sara Duterte. From the moment na nanalo si Sara Duterte bilang Vice President, ay talaga namang masasabi din natin na siya ay number 1 na. No? Masasabi din natin na nakatadhana na sa kanya ang pagka-presidente. Ngunit nagbago po ang political landscape natin, no? Parang hindi na siya sinusuportahan ni Pangulong Bongbong Marcos, at saka naman ang mga dating alipores, dati niyang ano, ay wala na rin, no? Yung mga ibig sabihin, yung mga kasama niya noong 2022 ay parang nawawala na sa ngayon, no? Habang lumalapit po ang 2028 or 2025, 2028, inaasahan po natin na ang mga players po, political players ay nagbabago-bago din. Ang mga magkakampi, magkakaaway na ngayon, magkakaaway ngayon ay baka magkakampi na bukas. Something like that. It's their political interest. Kumbaga, yung political interest ang prinoprotektahan nila. Kaya nga po napakadumi ng politika. Okay? So, ngayon, kahit number 1 siya 'no, sabi niya, sakit sa ulo lang 'yan 'no. Di natin alam, nagkukunwari lang ba 'to si Idol Raffy Tulfo? Siyempre po, nagkukunwari lang 'yan. Ibig pong sabihin, hindi niya agad pinapakita ang kanyang damdamin, ang kanyang interes, ang kanyang plano, ang kanyang goal sa 2028 'no. Inaano nila na, "Ay hindi muna." Pero 'pag kumilos na yung mga supporters niya kuno 'no, yung mga supporters niya, mga YouTubers, mga vloggers, ganyan, na sinusuportahan na siya. Lalabas diyan may mga leaders na 'yan 'no, may leaders na 'yan. Ano na siya, ini-encourage na siya 'no. Now, bigla niyang sasabihin ngayon, "Sino ba naman ako? Ako lang si Raffy Tulfo, ako lang si Raffy Tulfo para naman sino ba ako na hindi, ah, makakatanggi ba ako sa gusto ng mamamayan, gusto ng supporters kumbaga, something like that. Lalong-lalo na 'pag ang surveys ay talagang tumaas at lumayo ang agwat nila ni Sara Duterte, imposibleng hindi ito tatakbo. Ngunit inaasahan din po natin na si Sara Duterte ay gagawa ng aksyon, si Sara Duterte ay talaga namang mag-aano 'yan 'no, kikilos 'yan. Sasabihin niya, "Ay, ito na talaga ang dapat." Okay? Magandang laban ito, 'no? Raffy Tulfo, isang neophyte politicians versus sa isang Sara Duterte na wala pang talo, na mayor, dating mayor, vice mayor ng Davao City, ngayon ay vice president at deputy secretary. Tingnan natin kung talaga nagkaroon ng investment sa kanya, sa education sector, sa mga teachers, alagaan niyo 'tong mabuti, yung mga estudyante na kung grade 6 noong 2022, come 2028, eto ay mga butante na, something like that. So, kung yung mga yon naalagaan niyo yung grade 6 noong 2022, okay? Come 2028, butante na ito mga 'to, ay naku, halos panalo na ito.
no? Kasi marami ang kabataan at saka siyempre yung mga magulang, 'di ba? Nakita ang effort ni Sara Duterte as Education Secretary, mga programa niya ay talaga namang pakinabang, lalong-lalo na sa mga teachers ay talagang mananalo 'to. Ngunit kung hindi naman ito maganda, ay talaga inaasahan natin ito ang mga dahilan pagbaksak ni Sara Duterte. Si Raffy Tulfo naman kasi parang hindi rin ano 'no, yung sa Lotto, marami rin naman siya iniimbestigahan pero parang umpisa lang, 'no? Umpisa lang at eto pa, minsan ang suhestiyon ni Raffy Tulfo ay talaga namang parang out of this world. Biruin mo pa naman, 'pag ikaw ay nanalo ng Lotto, ipapaskil ang iyong pangalan, ipapaskil ang iyong muka, 'no? Para lang daw kasiguraduhan na ito ay mga talagang tunay na nanalo. Ngunit tignan niyo naman po 'no, 'pag ikaw nanalo, pinaskil ang iyong muka at pangalan, wala ka ng privacy niyan. Lalapit-lalapit ang mga tao sa'yo, wala. Talagang wala ka ng privacy niyan at inaasahan talaga na ano talaga, 'di ba? Gano'n talaga po 'yun. Okey, sige po, sabi niya sakit sa ulo 'yun 'no, so parang cool lang siya, ayaw niya na tumakbo sa pagkapresidente ng Pilipinas, etong si Raffy Tulfo 'no. Kahit na ano pa, naku, iyan din sinabi ng mga ibang pulitiko, Duterte, sino pa ba, GMA, yung mga 'yan ayaw tumakbo, ERAP, lahat diyan, FPJ, okey. Naku, sa tanda ba naman natin ito, oo, mabobola pa tayo. Lahat ng mga pulitiko na hindi na nagsabi na, ay hindi sila tatakbo, ayaw nila, tumakbo sila, it's either nanalo sila or natalo sila, 'no? Kasi pinag-aaralan nila 'yan, 'no? Ang parang nakita lang natin sa national na talagang siguradong-siguradong tatakbo ay si Binay, 'no? Talagang from day one, sinabi niya, "Handa na ako, pinaghahandaan ko 'yan bilang Vice Presidente ng Pilipinas." Ngunit talagang malakas siya, 'di ba? Biglang ano 'no, talagang trinabaho siya kumbaga, 'no? Gano'n din si Sara Duterte, trinatrabaho na siya kaya unti-unti na siyang bumababa. O ini-expect nga natin nung trinabaho siya, dapat sobrang bagsak pero hindi 'no, nandun pa siya, nakakapit pa siya dun. Kaya depende 'yan sa suporta ng ating mga kababayan para naman, manalo siya or matatalo siya. Okey? So, something like that 'no. So, talagang sabi ni Raffy Tulfo wala daw sa utak niya sa pagtakbo as president sa 2028. Naka-focus 'yan ngayon sa Senado. Pero alam niyo po, hindi po ganyan 'yan. May mas trabaho 'yan kumbaga. Meron pong mga sinasabi 'yan, ginagawa ang mga bata niya para maging nandun lang siya, 'no? Para talk of the town siya, mga something like that. Pero siyempre at the same time, ang trabaho niya talagang nandun as senator. Okay, sakit sa ulo lang 'yan. Pero balikan niyo po itong recordings na ito sa 2028, tignan niyo po na talagang tatakbo 'yan bilang, bilang presidente ng Pilipinas. Pero alam niyo, may option din naman siya sa 2028 bilang, senador 'no, puwede siya pong mag-re-elect 'no, or puwede siya tumakbo bilang mayor ng Quezon City, mga gano'n 'no, congressman ng Quezon City. Pero tingin ko it's either magre-re-elect 'yan or tatakbo 'yan ng presidente. Pero ito po, 'pag ito ay talagang lumaki ang lead niya kay Sara Duterte, believe me, expect, na talagang tatakbo ito bilang presidente ng Pilipinas. O sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko, ha. Maraming salamat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe ka naman. Keep on sharing, keep on helping, and keep on subscribing. Thank you so much guys. God bless you all.